Pinag-isipan ni Marco ang kanyang gagawin. Nagpaalam muna si Javier na aalis. Ang sabi nito ay pupuntahan niya ang iba pang kasamahan. Hindi naman siya pinigilan ni Marco. Nag-aalala din siya na baka merong nangyari sa iba pang kasamahan. Tinuro lang ni Rosette ang daanan paibaba ng kabundukan. Nang sandaling ito ay wala rin sa tahanan si Manang Luring. Nagtanong si Marco kung saan nagpunta si Manang. Tuwing araw kasi ng Biyernes, merong pinupuntahan si Lola. Nagtataka nga ako kasi madaling araw siya kapag umaalis eh. Wika ni Rosette at tumango naman si Marco. Ngayon niya lang nalaman na araw pala ng Biyernes. Ang daming bumabagabag sa kanyang isipan. Maraming katanungan na hindi niya kayang masagot. At idagdag mo pa dyan, ang sinasabing patay na daw si Aling Benyang. Magpasaganon pa man ay nanatiling kalmado si Marco. Inalala niya kung ano ang nangyari noong nagkainkwentro sila ni Eleazar. Hindi ko maintindihan. Ano bang nangyayari sa akin? Bakit ba ako pinagtatawanan ng gabay ko? Ano bang ibig sabihin nito? Nalalagay yung buhay ko sa peligro ng dahil sa kanya. Dapat siya yung pumuprotekta sa akin eh. Wika ni Marco sa kanyang sarili. Hindi niya maintindihan ang naganap noong nagharap sila ni Eleazar. Sumasabay sa pagtawa ng kanyang gabay ang pagtawa ni Eleazar. Hindi kaya totoo yung sinasabi ni Kuya Javier? Siguro kontrolado ko ng gabay ko eh. Baka dahil kay Eleazar. Pero paano naman si Aling Benyang? Nakakabaliw na. Ano ba talagang nangyayari? Wika ni Marco sa kanyang sarili. Sa ilang sandali niyang pagmumuni-muni, napapitlag si Marco nang marinig niya ang sigaw ni Rosette. Marahang nagtungo si Marco doon sa tahanan, ngunit wala ang dalaga. Muli itong sumigaw. Pinakinggang maigi ni Marco kung saan ito nanggagaling. Hanggang sa nalaman niya na nasa unahan ito. Hindi ininda ni Marco ang sakit ng katawan at kaagad na pinuntahan kung nasaan si Rosette. Gulat na gulat si Marco nang makita niyang nakalambitin sa isang puno ng sampalok si Manang Luring. Nakita niyang nakaluhod sa lupa si Rosette at walang tigil sa pag-iyak. Kaagad lumapit si Marco kay Rosette upang pakalmahin ito. Kita sa mukha ng binata ang pagkataranta. Kaagad niyang sinundan si Javier sa pagbabakasakaling maaabutan niya pa ito. Sinisigaw niya ang pangalan ni Javier, ngunit hindi niya ito naabutan. Bumalik na lang si Marco ng tahanan at muling pinakalma si Rosette. Ilang sandaling sinuri ni Marco ang mukha ni Manang Luring. Halos sumabog ang kanyang ulo sa gulat nang makita niyang walang mga mata ang matanda. Kapareho ito ng nangyari kay Lolo Carpio. Anak ng puto. Pati sila nadamay na. Pati si Manang Luring nadamay na. Wika ni Marco habang sinusuntok ang puno ng sampalok. Dumugo ang kamay ng binata. Naupo siya sa lupa. Yumuko at paulit-ulit namang sinuntok ang lupa. Patuloy pa rin sa pag-iyak si Rosette. Binaba ni Marco si Manang Luring mula sa pagkakalambitin at marahang inihiga sa lupa. Kaagad naman itong niyakap ni Rosette. Lola, ano pong nangyari sa inyo? Wika ni Rosette. Pinagmamasdan lang ni Marco ang dalaga. Sinisisi niya ang kanyang sarili dahil alam niyang siya ang dahilan kung bakit nagkaganito ang matanda. Ilang sandali pa ang lumipas. Namamagana ang mata ng dalaga. Lumapit siya kay Marco at mahigpit na niyakap ang binata. Nailang naman si Marco dahil ito pa lang ang unang pagkakataon na makayakap siya ng isang babae. Ngunit hindi naman ito masyadong binigyan ng pansin ni Marco dahil ramdam niya ang sakit na nararamdaman ni Rosette.
Patawarin mo ako, Rosette. Maaaring nadamay kayo dahil sa akin eh. Pinatay si Manang Luring dahil sa akin. Sana mapatawad mo ako. Wika ni Marco. Hindi, Marco. Hindi pa man kayo dumadating. Matagal nang gustong gumanti ng lola ko. Huwag mong isipin na nadamay kami. Sa palagay ko pinatay si Lola dahil alam niya yung lahat eh. Dati ko pa naririnig yung pangalan ni Eliasar kay Lola mula nung namatay yung nanay at tatay ko. Wika ni Rosette. Teka, anong ibig mong sabihin? May nakaraan ba yung pamilya mo saka si Eliasar? Tanong ni Marco. Natatakot ako, Marco. Baka ako na yung susunod eh. Ang alam ko magkaibigan si Eliasar saka si Lolo noon. Yun din yung sabi sa akin ni Lola eh. Wala namang nangyari sa kanilang alitan. Pero ang hinala ni Lola, pinatay ni Eliasar yung lolo ko. At maaaring siya din yung pumatay sa nanay at tatay ko eh. Matagal na yun. Halos 4 na taon na yung lumipas. Pagpapaliwanag ni Rosette. Dito na nag-iba ang pananaw ni Marco. Maaaring patay na nga si Aling Benyang at ang gumaganap ay walang iba kung hindi si Eliasar. Maaaring totoo ang hinala ni Javier na gumagamit ng isang mataas na uri ng orasyon si Eliasar upang ang makita ng mga tao ay si Aling Benyang. Unti-unti nang lumalabas ang tunay na katauhan ni Eliasar dahil lumalabas na ang katotohanan. Ngunit ang tanong sa isipan ni Marco kung ano ang motibo ni Eliasar kung bakit pinatay ang kanyang pamilya at isa pa kung bakit namatay si Aling Benyang noong dumating sila doon sa lugar. Teka, nagkataon lang ba yung lahat? O baka mayroong dahilan kung bakit pinatay si Manang Luring? Baka may koneksyon yung lahat eh. Wika ni Marco sa kanyang isipan. Huwag kang mag-alala, Rosette. Bahagi ka na ng laban na to. Pinapangako ko sa'yo na poprotektahan kita. Hinding-hindi kita hayaang masaktan. Wika ni Marco. Humigpit sa pagkakayakap sa kanya si Rosette. Patuloy pa rin sa pag-iyak ang dalaga. Ilang sandali pa ay kumalma na si Rosette. Doon mismo kung saan namatay si Manang Luring, naghukay si Marco at inilibing ang matanda. Matapos mailibing, hindi na alam ni Marco kung ano ang gagawin. Nakita niya si Rosette na nakatulala doon sa may beranda habang may hawak na isang kahon. Nang mapansin ni Rosette na paparating si Marco, kaagad siyang nagpunas ng luha. Marco, may mga garapa akong nakita sa dati naming bahay eh. Tapos ito naman, ito yung gamit ni Lolo sa tuwing umaalis siya. Wika ni Rosette. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Pamilyar sa kanya ang mga garapa. Kaparehong garapa na natagpuan sa bawat kanto ng kanilang tahanan noon. Teka, isang sumpa to ah. Sumpa ng bituka ng manok. Maaaring ito yung kinamatay ng pamilya mo, Rosette. Hanggang dito ba naman meron ito? Wika ni Marco. Nagulat si Rosette at nagtanong kung bakit. Mahabang istorya, Rosette. Basta ang nararanasan ng pamilya mo, walang pinagkaiba sa nangyari sa amin. Patay na rin ang mga magulang ko. Pati na din si Lolo Enteng at Lolo Carpio. Kasama pa ang kapatid ko at kasintahan niya. Hayop. Mga demonyo. Talagang baliw yung gumawa nito. Kailangan na nating umalis ngayon, Rosette. Pero hindi tayo pupunta sa bahay namin. Ilalayo kita sa lugar. Wika ni Marco. Tumanggi si Rosette dahil ayaw niyang iwanan ang kanyang tahanan. Mas malulungkot daw siya kapag lumayo. Wala namang nagawa si Marco kung hindi ang sumang-ayon sa saloobin ng dalaga. Pagsapit ng gabi, hindi mapakali si Marco. Pabalik-balik ng lakad at tinatanaw ang daanan, hinihintay niya ang pagbabalik ni Javier. Ngunit lumalim na ang gabi, wala pa ring dumarating.
Napagod na lang at naupo si Marco doon sa beranda. Nakita niyang tulog na si Rosette, ngunit may bahid pa din ng luha ang mga mata nito. Sobrang naawa si Marco sa kalagayan ng dalaga. Ilang sandali pa ang lumipas. Nakita ni Marco yung bag niya sa gilid ng pintuan. Kaagad pumasok sa isipan niya ang sinabi ni Manang Loring na kailangan niyang tanggalin ang sumpa sa kanyang katawan. Kinuha ni Marco ang rebulto. Tahimik na pinakiramdaman ang buong kapaligiran hanggang sa nakakita siya ng isang pangitain. Sinubukan ni Marcong balikan ang nakaraan. Hindi naman siya nabigo. Nakita niya si Lolo Carpio na gumagawa ng isang ritual. Sa katunayan, nasaksihan niya naman ito noon, pero hindi niya alam kung ano ang binabanggit ni Lolo Carpio. Hanggang sa unti-unti nang pumapasok sa isip ni Marco ang mga kataga. Dito na kaagad na binitawan ni Marco ang rebulto. Imbes na itim na kandila ang gagamitin niya, 8 kandilang puti ang kinuha ni Marco sa kanyang bag. Halos lusaw na ang iba, ngunit magagamit pa naman. Bumaba si Marco at doon sa ilalim ng bahay ginawa ang mga preparasyon. Kaparehong simbolo ang ginawa ng binata. Muli niyang narinig ang bulong ng kanyang gabay. Hindi na ito pinakinggan ni Marco. Galit na ang boses ng kanyang gabay dahil nababasa nito kung ano ang gagawin ni Marco. Itinayo ni Marco ang mga kandila at gumawa ng pakorteng krus. Paulit-ulit binanggit ni Marco ang pangalan ng amang may likha. Nagdasal siya na gabayan siya sa kanyang ginagawa. Nang sandaling ito ay narinig na ni Rosette ang ingay. Naaamoy niya ang baho ng kandila mula sa ilalim ng tahanan. Sumilip si Rosette at pinagmasdan ang ginagawa ni Marco. Patuloy lang sa pagdarasal ang binata, kasabay nito ang kanyang pagluha. Nagmamakaawa si Marco na tanggalin ang gabay na demonyo sa kanyang katawan. Ilang sandali pa, biglang sumigaw si Rosette. Meron siyang nakitang sobrang laking anino sa loob ng tahanan, kaya't kaagad na lumabas ang dalaga. Napansin ito ni Marco, ngunit hindi siya bumitaw sa ginagawa niyang ritual. Napakaraming iba't ibang tunog ang naririnig ni Marco. Magkakahalong sigaw, kanta, iyak, pagmamakaawa, na animoy galing sa ilalim ng lupa. Ilang sandali pa ay biglang namatay ang mga kandila. Hingal na hingal si Marco. Tagaktak ang kanyang pawis mula sa muka hanggang sa katawan. Sinubukang banggitin ni Marco ang mga kataga na ibinigay ni Lolo Carpio, ngunit hindi na sumasagot ang kanyang gabay. Napagtanto ni Marco na tuluyan na siyang iniwan ng gabay na demonyo. Marahang gumapang si Marco palabas at nakita niyang nakatulala si Rosette habang merong tinuturo doon sa loob ng kwarto. Paggawi ng tingin ni Marco, nakita niya ang anino. Tumango si Marco at ngumiti. Rosette, huwag kang mag-alala. Siguradong mawawala din yan. Siya yung gabay ko. Pinaalis ko na sa katawan ko. Maraming salamat kay Manang Loring. Malaking tulong yung payo niya sa akin. Sige na, Rosette. Magpahinga ka na. Wika ni Marco. Kaso natatakot ako, Marco eh. Nakakakilabot yung itsura, parang demonyo oh. Wika ni Rosette. Hindi na kumibo si Marco. Bigla niyang inakbayan ang dalaga, ngunit napabitaw siya nang makaramdam ng hiya. Ano ba tong ginagawa ko? Bakit ko ba siya inakbayan? Wika ni Marco sa kanyang sarili. Sige Rosette, kung natatakot ka, dito na lang tayo sa labas. Diyan ka sa beranda matulog, tapos dito na lang ako sa bandang baba. Wika ni Marco. Tumango naman si Rosette
Ngunit hindi siya nagpunta doon sa beranda. Naupo siya sa gilid ng kusina at doon sumandal. O sige, kung dyan mo gusto matulog, ikaw yung bahala. Wika ni Marco. Habang nagpapahinga ang binata, takang-taka si Marco kung bakit nawala ang lahat ng latay niya. Sinuri niya ang kanyang binte. Bagaman naroon pa rin ang sugat mula sa tama ng baril, ngunit hindi na ito namamaga. Nawala na rin ang bigat sa kanyang isipan at napalitan ito ng pagiging positibo. Magaan na rin ang katawan ng binata na animoy nakapagpahinga siya ng 1 linggo. Dito na lubos na naisip ni Marco. Nagabay niya nga ang dahilan kung bakit siya nahihirapan. Muling tinignan ni Marco si Rosette sa labas. Hindi na natulog ang dalaga. Nakita niyang patuloy pa rin ito sa pag-iyak. Hinayaan na lang siya ni Marco upang maglabas ng saloobin. Ilang sandali pa ay nakatulog si Marco. Ngunit pagsapit ng madaling araw ay nagising siya sa boses ni Rosette. Marco? Marco, uy, gumising ka! Wika ni Rosette. Pilit na bumangon si Marco. Nagpasuray-suray patungo sa pintuan. Rosette, bakit? Anong nangyari? Wika ni Marco habang nagpupunas ng mata. May ipaparating oh. Nakita ko yung liwanag ng flashlight eh. Doon banda sa ibaba. Tugon ni Rosette. Mabilis na bumaba ng bahay si Marco. Tinignan niya ang sinasabi ng dalaga. Kinabahan si Marco ng sandaling ito. Kaagad niyang kinuha ang bertud at hinila si Rosette patungo sa likod ng tahanan. Dito ka lang. Huwag kang aalis hanggat hindi ako bumabalik. Wika ni Marco. Nasa isang liblib na pwesto si Rosette. Sinundan niya ng tingin si Marco patungo sa daanan. Nagtago si Marco sa isang puno ng nyog. Sinuri niya kung sino ang paparating. Subalit hindi ito abot ng kanyang tingin. Tanging ang liwanag lang ng flashlight ang nakikita niya. Seryoso at magkasalubong ang kilay ni Marco. Marahan siyang lumapit doon sa mga tao. Ilang sandali pa, nakita niya si Roque kasama si Javier at Buboy. Dito na gumaan ang pakiramdam ng binata. Lintek, papatayin niyo ako sa nervyos eh. Akala ko naman kung sino kayo. Wika ni Marco at sinalubong niya ang mga kasamahan. Oy, Marco! Teka, mukhang maayos na yung pakiramdam mo. Saka, parang iba yung nakikita ko sa'yo. Pero, sinama ko sila. Hindi sila mapakali sa bahay eh. Gustong-gusto nilang sumama. Si Lando naman sa kayong mga anak niya. Sinabihan ko nang umuwi doon sa Carmen. Pinasama ko na si Boniface at Samson. Oh, teka. Bakit ganyan yung mukha ni Rosette? Parang malungkot ka, iha. Anong nangyari sa'yo? Wika ni Javier. Lumabas na pala sa pagkakatago ang dalaga nang mapansin niyang sila Javier ang dumating. Hindi nakakibo si Marco habang si Rosette naman ay muling umiyak. Masamang balita, Kuya Javier. Kanina lang pagkaalis mo, patay na si Manang Luring. Nagbigti dyan sa puno ng sampalok eh. Kapareho ng nangyari kay Lolo Carpio. Wika ni Marco. Ano? Patay na yung matanda? Paanong nagbigti? Nasaan yung katawan? Tanong ni Javier. Habang si Roque at Buboy naman ay nagkatinginan. Hindi magandang tignan yung itsura ng bangkay ni Manang Luring. Wala siyang mga mata eh. Nakita ko yung paghihirap sa mukha niya. Doon ko din nilibing, kuya, kung saan ko siya nakitang namatay. Wika ni Marco. Ikinalulungkot ko ang nangyari sa lola mo, iha. Nakikiramay ako sa iyo, Rosette.
Ano ba to? Isang dilubyo na ang nangyayari. Wika ni Javier. Mas maganda po siguro doon na lang po tayo sa bahay mag-usap. Mauna na po ako sa inyo. Mungkahi ni Rosette. Nakasunod lang ng tingin silang lahat habang naglalakad ang dalaga. Naghudyat ng isang tango si Marco. Tara na po, doon na lang po tayo sa bahay. Wika ni Marco. Pagkarating nila doon sa tahanan, nakakabinging katahimikan ang bumalot sa buong paligid. Wala silang kibuan. Hindi kaila sa mukha ni Javier ang pagkabigla. Habang si Buboy at Roque naman, wala ding masabi. Nakaupo lang silang dalawa sa gilid ng tahanan. Si Rosette naman ay nagsisiga ng apoy doon sa gatungan. Nagiinit ng tubig upang makapagkape sila Javier. Kita sa mukha ni Rosette ang pagpigil sa pag-iyak. Naglakad si Marco patungo sa gilid ng bangin. Sumunod naman kaagad sa kanya si Javier. Marco, naiisip mo ba yung nasa isip ko? Parang nadamay sila eh. Nakukonsensya ako kung bakit tayo nakituloy sa tahanan nila. Naawa ko kay Rosette, Marco. Wika ni Javier. Kuya Javier, hindi ko din po alam eh. Pero parang may connection po yung lahat. Hindi pwedeng nagkataon lang. Talagang sinadya to ng mangkukulam. Nasabi din sa akin ni Rosette, nakakilala ni Manang Loring si Eleazar. Tapos kaibigan pa to ng asawa niya. Hindi ko po alam yung dahilan pero may pinakita din sa akin si Rosette ng mga garapa. Kaparehong garapa po to ng sumpa ng bituka ng manok. Ito po yung pumatay sa pamilya ni Rosette eh. Pagpapaliwanag ni Marco. Sabi ko na nga ba eh, nabanggit din sa akin ni Manang Loring yung tungkol sa sumpa na yan. Pero hilaw pa ang kaalaman ko. Marami pa tayong hindi nalalaman, Marco. Si Benyang at si Eleazar, iisang tao lang. Isang tao lang ang kalaban natin, Marco. Ang matandang kamuntikang pumatay sa amin. Lintik. Siya lang pala yung gumawa ng gulo sa lugar. Hindi bale, nandito si Roque at Buboy. Buwis buhay nating sugpuin yung malas dito sa lugar. Bukas na bukas, puntahan natin si Eleazar. Huwag na tayong gumawa ng marami pang plano. Wika ni Javier. Ganon din ako, kuya. Ang gusto ko nga po sana ako na lang yung pupunta eh. Ako lang naman po yung pakay niya. Ayoko po sanang madamay kayo eh. Malaki po yung pasasalamat ko kay Manang Loring. Nagawa ko pong alisin yung gabay ko. Natitiyak ko na konektado po yung lahat at maaaring tama ka. Namanipula ng mangkukulam yung isipan ni Lolo Carpio. Kaya niya po ako binigyan ng gabay na demonyo. Gabay na siya ring papatay sa akin. Pinaglalaroan tayo. Masahol pa sa demonyo yung kalaban nating kuya. Wika ni Marco. Pero paano naman si Rosette? Malaki ang responsibilidad natin dahil nawala na siya ng pamilya. Hindi natin pwedeng pabayaan ang dalaga. Papatayin din niya ni Eleazar. Wika ni Javier. Cargo de konsensya ko po yung buhay ni Rosette, kuya. Napakabait niyang tao. Parang kinukurot po yung puso ko kapag nakikita ko siyang malungkot eh. Hanggat buhay ako, kuya, puprotektahan ko ang dalaga. Wika ni Marco. Sige Marco, ikaw ang bahala. Si Buboy may nabalitaan. Nagkagulo daw doon malapit sa simbahan. Maraming kapulisan ang dumating. May namatay daw kasi. Sabi ni Buboy matanda daw. Nga pala, ikaw ba yung gumawa ng sabulag kila Lando? Hindi ka daw nila nasundan ah. Wika ni Javier. Sinadya ko po yun, kuya, para hindi sila makasunod. Siguradong mapapahamak po sila kapag sumama sa akin eh. Nakita mo naman po kung anong nangyari sa inyo, di ba? Pagpapaliwanag ni Marco. Sige na Marco, malapit ng mag-umaga. Magpapahinga lang muna ako at mag-iipon ng lakas. Wika ni Javier. Matapos nun ay nagpahinga na siya kasama ang dalawa. Habang si Marco naman ay nanatili doon sa may bangin.
Hawak nito ang kanyang kagamitan habang tinatanaw ang direksyon kung nasaan ang kalaban. Marco, bakit hindi ka muna magpahinga? Malayo pa ang umaga. Ako nang bahala mag-asikaso sa inyo bukas. Wika ni Rosette. Nang sandaling iyon ay nasa likuran siya ni Marco. Wag mo kong isipin, Rosette. Nakapagpahinga na ako. Ikaw ba? Iyak ka ng iyak eh. Ganyan din ako dati nung namatay yung mga mahal ko sa buhay. Kahit nga ngayon, pinipigilan ko lang na umiyak kapag naaalala ko sila. Nga pala, Rosette, aalis ako ngayon. Pakisabi sa kanila paggising nila, may pinuntahan lang ako. Babalik din ako kaagad. Wika ni Marco. Sigurado ka bang babalik ka? Bakit bitbit mo yung bag mo? Pupunta ka mag-isa doon sa lugar, no? Tanong ni Rosette. Uy, hindi ako pupunta doon, no? Diyan lang ako sa bandang unahan. May titignan lang ako. Basta babalik din ako kaagad, pangako yan. Wika ni Marco. Tumangulang si Rosette ngunit nakakunot ang kanyang muka. Alam ni Rosette na binabalak ni Marco na puntahan ang lugar ni Eleazar mag-isa. Ang totoong plano ni Marco, hindi naman siya pupunta sa lugar ng kalaban. Ilalayo niya ang kanyang sarili upang wala nang madamay pa. Dahil alam ni Marco na siya lang ang pakay ni Eleazar. Wala siyang ibang pagpipilian kung hindi layuan ang kanyang mga kasama kahit na masakit sa kanya. Grabe tong kwento natin mga kaninuno. Ang dami nang nangyari, namatay bigla si Manang Luring tapos ngayon naman lalayo na si Marco. Pero sa palagay niyo mga kaninuno, magiging susi ba talaga yung paglayo ni Marco para maging ligtas yung mga kasamahan niya? Ipinaliwanag naman nila Manang Luring sa Rosette na dati pang merong bangayan sa pagitan nila Eleazar. Ano kayang mangyayari? Abangan natin yan mga kaninuno sa susunod na yugto ng ating kwento. Salamat sa patuloy na suporta.